Mga master, may nag-message po sa atin at ito daw po yung listahan ng mga requirements na hinihingi ng isang private lending institution or PLI na accredited ni DepEd kapag sila ay humihingi ng statement of account. Tila mas marami pa yung requirements kapag hihingi ng SOA kaysa kung mag-a-apply ka ng loan. Ito po no, dapat meron pong letter of intent, tapos yung latest payslip. Paano naman kung yung payslip ay matagal dumating? Baka sabihin na hindi naman ito latest. 2 months ago yung payslip mo, so hindi ka mabibigyan ng SOA. Mayroon pang dalawang valid identification card. Kahit siguro nakapag-submit ka na ng ID mo noong nag-apply ka ng loan, hihingi pa rin sila. Updated service record. So pupunta ka pa siguro sa division office ninyo, hihingi ng updated service record o kaya ay doon sa mga AO ninyo. Certification mula sa school principal na walang leave without pay si teacher. At dapat mayroong DepEd email address and mobile number. Ito number 6 talagang kinakailangan po yan. Yung number 1 at saka po yung number 6, kinakailangan po talaga yan. Kasi paano naman nila malalaman na gusto mong humingi ng SOA kung wala kang intent. Tapos baka kukontakin ka nila kapag available na ang SOA o kaya ay ipapadala nila sa email address mo kapag available na ang SOA. Kaya kinakailangan din yung number 6. Pero buti sana kung ganito kadami yung requirements, mabilis dumating yung SOA. No, mabuti sana kung kahit ganito kadami yung requirements, masusunod yung nilalaman na DepEd Order number 20, Series of 2021, yun pong at hindi nalagpas ng 3 araw mula sa pag-request. No, dapat dumating na po yung statement of account na hinihingi. Karamihan po sa mga nakikita natin, nababasa natin mga komento at mensahe, ay inaabot ng tig-iisang linggo, mahigit. Yung iba, tig-iisang buwan pa bago ilabas yung SOA. At yung ibang PLI ay never talaga na nagbibigay ng SOA. So, napakaraming requirements, napakatagal naman ibigay. Yung statement of account na sigurado naman po ay available naman po yun pag mag-open lang sa computer ng personnel ni PLI. Makikita naman doon yung estado ng payment siguro at ng estado ng loan. So, siguro po ba ay ganito talaga yung sitwasyon ng mga PLIs kapag tayo ay humihingi ng statement of account na talaga napakarami ng requirements. Kumusta naman po dyan sa inyong mga lugar, sa inyong pong mga division offices? Kapag kayo po ba ay humihingi ng statement of account sa PLIs, ay mayroon din pong ganito kadami na listahan ng mga requirements na hinihingi nila? Comment na po sa comment section ng ating video at nang malaman din po natin kung ganito ba yung sitwasyon ninyo sa inyong lugar.